Pero kung meron kayong nakikitang ganyan, bina-block kayo, 'di ba? Parang ang weird talaga nun. So, Anyang Tsingadoy! Good morning! Bali ngayon is maaga akong nagising kasi sabi nung asawa ko ni Mr. Dax is papalitan daw yung mga ilaw, yung parang mga bumbilya dito sa mga ano, sa mga apartment, sa mga rooms, sa mga bahay-bahay, ganun. Kasi doon sa corridor namin, dati yung ilaw niyan, pag nag-o-open, di ba pag may dumadaang tao, sensor, ganun. 'Pag nag-open 'yan, parang kulay dilaw yung liwanag ng ilaw. So ngayon, nung mga nakaraang week ay pinalitan nila isa-isa lahat ng floors, lahat ng buildings dito sa apartment complex namin. So ngayon, pati pala yung loob din ng bahay is papalitan din nila. Hindi ko alam kung anong ipapalit nila, pero naka-schedule daw yun today. Kaya medyo maaga ako nagising, 8 AM. Maaga na po yun sa akin. And mga ano na ngayon, almost 11:30, wala pa rin pumupuntang magpapalit. So, waiting lang ako. Anyways, medyo wait lang ha. Ouch. Anyway guys, bali gusto ko lang i-share sa inyo kasi marami sa mga nagko-comment and nagme-message sa Facebook page ko and kahit dito nagko-comment din sa mga old vlogs ko na ang iba sa kanila may mga bagong jowa na Koreans. Oo, bagong jowa or sabihin natin boyfriend, ganyan. At 'pag nag-aaway daw sila, galit na galit yung Koreano at nauuwi minsan na iblina-block sila ng mga ilang days, ilang weeks, tapos ia-unblock na naman sila. Alam niyo guys, sa totoo lang, tinanong ko din si Mr. Dax kung ano yung comment and kung natural ba yun sa mga Koreans na nambablock pag nagagalit, ganyan. Sabi ni Mr. Dax, parang hindi daw yun normal. Kasi 'di ba kunyari, kung mag-partner kayo, syempre mahal mo, 'di ba? Natural sa kanila na hindi kayo kausapin ng mga ilang araw pag nagalit sila. Kasi pag nagalit sila, as in, todo din magalit, pero ah, hindi lang kayo kakausapin yan. Hindi daw yung aabot sa iba-block kayo. Yun yung sabi niya. Kasi sa totoo lang, ako din, nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, mag-asawa na kami na ni Mr. Dax. Kwento ko lang ng nung very short lang, i-shortcut natin. Nagkagalit din kami nito, nagalit din siya sa akin, and matagal din niya akong hindi kinausap. Mag-asawa na kami noon, matagal niya akong hindi kinausap, nagme-message ako sa kanya, pero sinisin lang niya, binabasa lang niya, pero hindi siya nagre-reply. Oo, sobrang galit niya sa akin noon. Hindi ko na i-share kung ano yon, for private usapan na lang yon, pero wala po yung ano ha, hindi po yun abot sa panlalalaki. Anyway, hindi ko magagawa po yon. So, ayun, nagalit siya, and hindi niya ako kinausap ng mga ilang araw. So, ang mga Koreans is ganun lang daw po. Kung galit sa inyo, hindi kayo kakausapin, hindi kayo i-message, kahit tawagan nyo, hindi nila kayo sasagutin. Pero, yung pambablock is medyo parang red flag. Oo, ganun. So, ang masasabi ko sa may mga bagong boyfriend, dyan, or friend, ganyan na may mga bagong friend o boyfriend na Koreano, sa totoo lang, pag ganyan yung mga boyfriend nyo, pag isang beses kayong blinak, pwedeng okay. Pag-isipan nyo pa na baka ganun lang talaga ugali niya. Pero pag ilang beses na kayong binablock, pag nag-aaway kayo, red flag na po talaga yon. Huwag na kayong magtyaga, huwag nyo nang sayangin yung oras nyo sa kanya. Oo, kasi kung magjowa pa lang kayo, ganun na siya, mas mahirap po yan pag mag-asawa na kayo. Yes. So, ito lang naman is advice ko lang sa inyo ha. Depende naman kung ano yung gagawin nyo. Siyempre, kayo yung nakakakilala dyan sa mga kausap nyo, sa mga boyfriend nyo. Kayo yung mag-check ng ugali niyan. Pero, kung meron kayong nakikitang ganyan, binablock kayo, 'di ba? Parang ang weird talaga nun. So, wag nyo din basta-bastang babaliwalain, lalo na kung paulit-ulit na ginagawa, guys. Oo, mag-isip po kayo.
Kasi sa totoo lang, hindi po madaling magkaroon ng asawang Koreano. Ito is, alam ko sasabihin ng iba, lahat naman hindi madali maging asawa, like mga Amerikano, kung anong lahi pa yan. Siyempre, ang sasabihin ko po dito na mahirap maging asawa ang mga Koreano is Koreano, kasi ang asawa ko is Koreano. Yun po yung experience ko, yun din yung mga nakakasalamuha ko dito, mga Pinay na naririnig ko yung sitwasyon nila, mga experiences nila. So, yun lang din naman ang isi-share ko. So, yun po, medyo mahirap po talaga maging asawa yung Koreano, lalo na sa, syempre, di ba sa culture, sinasabi ko yan, culture, language, and mga tradition nila, ganyan. Kaya, wag po tayong masyadong, alam niyo yun, yung parang may kausap tayo is so, bigay na tayo agad doon sa kausap natin kahit na-block tayo or kahit na may mga ginagawa sila na medyo weird, wag po natin palalagpasin yon. Oo, bali, pwedeng isang beses, pero pag mga sinusunod-sunod ka or mga dalawa o tatlo, pag-isipan niyo na po yan. Yun lang naman yung mai-suggest or may advice ko sa inyo, pag-isipan niyo po. And, tawag doon, i-check niyo po yung mga nakakausap niyo. Oo. So, ayun lang guys. Syempre, concern lang po ako sa inyo. And, anyway guys, medyo na ano yung ano ko. Nangangawit. So, ang sakit ng ano ko. Yung dito na ano siya eh. Alam mo yun, yung balat na pag hinila mo, nagsugata. Ano nangyari sa akin yun? Aray. Alam niyo nakakatuwa 'no, kasi 'pag nagigising talaga kayo ng maaga, ang dami-dami niyong nagagawa. Napakadaming alam mo yung wait lang, ayan. Ang dami-dami nating nagagawa like maglinis ng bahay, maglinis ng CR, i-arrange yung mga kalat, 'di ba? Anyway, sa loob ng bahay 'yun, gawaing bahay. So, ayun nakakatuwa kasi pagtingin mo sa oras, ganito pa lang pala yung oras, 'di ba? Alam mo yung parang ang haba, ang dami mo nagawa pero napakaaga pa. Yun talaga yung napapansin ko pag maaga ako nagigising. Kasi pag mga late na like 10 AM, minsan 11 AM nagigising din ako. Parang ang bilis lumipas ng oras. Alam mo yung pagkagising mo, uupo ka pa, tutunganga ka pa, 'di ba? Tapos titingin ka sa cellphone mo. Tapos pagtingin mo sa oras, mga 1:00 na, 2:00 na. My God, 'di ba? So, sobrang ano talaga, the best talagang gumising ng maaga. Hindi ko naman siya laging nagagawa, guys. Ngayon lang talaga kasi nga merong magpapalit nga nung ilaw namin, 'di ba? Pero nakakatuwa na ang dami mo nang nagawa sa maikling oras pa lang. 'Di ba? And mahaba pa yung araw, madami pang pwedeng gawin na kapaki-pakinabang. Ay, nabubulol na naman ako. Mm. Yung kortina namin, ayan, sinirado ko po yan. Kasi, yung sikat ng araw, tamang-tama ito, labas na ito is veranda, di ba? Yung sikat ng araw, as in talagang pasok na pasok sa bahay namin. Kaya sobrang liwanag ng bahay namin pag ganitong napaka-araw. Sikat ng araw, sobrang liwanag. Hindi mo kailangan mag-ilaw. So, ayun lang guys, maraming salamat and pasensya na kayo kung medyo nalilate talaga ako mag-upload sa mga nag-aabang ng upload, F na F, medyo ano talaga, alam niyo yun, medyo nabibisi kasi meron akong Facebook page para sa pasabay ko, diba nagbebenta ako, tapos meron din akong Facebook page para sa tour guide, kasi diba, tour guide kami dito sa South Korea, so sa mga ano pala dyan, sa mga nangangailangan ng tour guide, kung may kakilala kayo na bibisita ng Busan, especially Busan po, is pwedeng i-recommend nyo ako sa kanila kasi nagtutour kami. Opo. So, ayun, yun yung mga pinagkakabalahan ko, kaya madalas hindi ako nakakapag-vlog talaga. Pati, minsan may vlog ako, pero di ko na-edit kasi nga sa dami ng iniisip ko. So, pasensya na po talaga and susubukan ko, I will do my best na, ayan, lagi akong mag-a-upload pa din para dun sa mga taong sumusubaybay din naman sa akin, 'di ba? Ayun. Thank you so much guys. Mag-iingat kayo. Bye-bye!